Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Matapos ang pagkakalaglag sa first round ng NBA playoffs ay wala ngang masagot si Kawhi Leonard sa kung ano ba ang future ng team na ito ng Los Angeles Clippers, considering na turning 36 years old na si James Harden at siya naman ay madami na din ang pinagdaanan na injury. At napaka-talented din nga ng team na mayroon sila ngayon. At ano nga ba ang next step para sa Clippers team na ito ngayon mga kaibigan? Dahil solid pieces naman sila James Harden at Kawhi Leonard bilang leader ng team. Sadyang kinapos lang ito noong Game 7. And who knows kung hindi nga naka-follow up dunk si Aaron Gordon ay malamang sila ang panalo sa series kontra sa Denver Nuggets. Si James Harden ay may player option ngayong off-season, subalit kung aalisin mo naman si Harden sa iyong team ay tiyak na apektado din nga nito ang development ni Ivica Zubac. Si Norman Powell ay nagpakita ng solid improvement ngayong season. Solid pieces din sila Ben Simmons, Derrick Jones Jr., Nick Batum, Chris Dunn, Bogdan Bogdanovic at iba pa. May 12-man deep rotation nga sila at nagkataon lang na nakaharap nila ang Denver Nuggets na pwede nating masabi na championship contender din. Sa West nga, easily you can make an argument ng top 8 teams kapag fully healthy, lahat ito may kakayahan na lumaban para sa championship. Ganun pa man, isang bagay na pwedeng ma-improve pa ng Clippers ay ang kumuha ng backup center ni Zubac at isang lehitimong power forward. Dahil malakas nga si Kawhi Leonard, subalit naturally ay small forward pa din siya at mas nakakabelo siya dito na mag-take advantage sa mga mismatch. Ano ba sa palagay nyo mga kaibigan ang dapat na gawin ng Clippers para mag-improve pa kumpara sa ngayong season? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Stephen Curry. Kung napanood nyo nga ang Game 2 kanina ng Golden State Warriors at ng Minnesota Timberwolves ay very obvious na kailangan siya ng team na ito. Ganun pa man, si Curry mismo ay alam nga na hindi pwedeng madaliin ang hamstring injury. Mukhang okay na ito, subalit hindi nga ito ang kaso. Tricky nga daw ang injury na ito mga kaibigan at tama nga si Curry dito. At higit sa lahat ay delikadong injury na ito at talagang kailangan ingatan. Dahil kung ang calf injury nga kapag pinilit mong maglaro ng hindi pa ito fully healthy, pwede itong magresulta sa Achilles injury. Yan nga ang nangyari kay KD at Damian Lillard few weeks ago. Dahil konektado nga sila mga kaibigan, well ang hamstring muscles naman natin ay ang nagsisilbing suporta para sa ating ACL. Kapag hindi fully healthy ang hamstrings mo ay nadadagdagan nga ang pressure ng ating ACL mga kaibigan. Kaya naman pwede ito magresulta sa ACL injury kapag pinilit mong maglaro ng hindi ito fully healthy. At ito nga ang ayaw na mangyari ni Steph Curry at ng Golden State Warriors. The last thing you want ay magtamo ng significant injury ang isang 37-year-old player na matindi na ang mileage. Sa ngayon nga mga kaibigan, base sa latest report ay siguradong out si Steph Curry sa Games 3 and 4. Habang sa Game 5 naman ay questionable siya. Subalit kung safe answer ang gusto nyo ay Game 6 nga ang ine-expect talaga na makakabalik siya sa series na ito. Sa palagay nyo ba ay dapat napilitin ni Steph Curry at maglaro pa sa Game 5?